Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang dilim, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula pagising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Dati niyo na po ba kilala si Bruno? Hindi. Hindi ko pa siya nakita noon. Ibig sabihin, ngayon niyo lang po siya nakita? Oo, ganun na. Tatay Pedro, alam ko, si Bruno ay pumunta sa inyo sa Zaki nung matanggap nila rito sa bahay ang balita na ako'y patay na. Oo. Tama ka dyan. Naku, pasensya ka na ha. Kasi minsan nalilito talaga ako. Tumatanda na. Alam mo naman, hindi ba? Sa bagay po. Gusto niyo po ba na maiinom? Sige, salamat. Tayo na. Una sa lahat, nandito na to. Kung ano man ang nangyari, hindi ko kasalanan, kaya wala na akong magagawa. Ang kailangan nating gawin ay itigil na ito at sana sa mabuting paraan. Anong pinakamabuting paraan na maaaring mangyari? Ayoko mapahamak ang aking pamilya. Lahat ng paraan gagawin ko. Hindi ako papahig na mabulok sa itay sa kulungan. At hindi rin tama na magbayad kami ng kapatid ko sa kasalanang hindi namin ginawa. Kung hindi lang sana ako naging duwag at sinabi ko na sa simula pa lang ang totoo, nailigtas pa sana namin ang aming sarili. Pero ngayon, kasali na kami dito. Mas kilala mo ang ugali ni Alejandro. At alam mong wala kaming mapapala kung lalaban kami. Ngayon? Kasasabi lang niya sa akin na payag na siya makipaghiwalay sa akin. O sige. Sabihin mo sa kanya bukas ng umaga na simulan ng proseso. Ayoko naman siya masyadong madaliin. Isa pa, naging mabait siya sa akin at bukod doon, naging mabait siya sa aking itay. Ginagawa niya yon dahil gusto ka niya. Dahil gusto niya magsinungaling sa'yo. Wala pa ba siyang sinasabi sa'yo? Nag-propose na ba siya sa'yo o hindi pa? Oo, nag-propose na siya. At tinanggihan ko ang kanyang alok at narespeto naman niya kung ano man ang aking naging desisyon. Anong respeto? Hipokrito siya, yan ang totoo niyan! Ginagawa niya ang lahat ng yan para tanggapin mo siya, kahit labag sa kalooban mo. Ano sa palagay mo ginagawa niya sa ibang babae? Binobola niya, binibigyan ng regalo at lahat para makuha lang ang gusto niya. At kapag nakuha na niya, iiwan na lang niya basta. Yun ang gusto niyang gawin sa'yo, naiintindihan mo? Siyempre makikipaghiwalay siya sa'yo, pero pagkatapos lang na makuha ang gusto niya sa'yo. Tatay Pedro, meron po ba kayong mga kaibigan sa Merida? Wala. Maniniwala ka ba, pangatlong beses ko nang pumunta rito sa Merida? Bata pa ako noong unang beses. Alam mo na, kapag bata ka, gusto lang nating makita yung lugar, makipagsapalaran. Oo. Sige po, cheers at welcome po dito. Cheers! Nga po pala, ano po bang trabaho niyo? Trabaho? Yung kumpare ko si Santos, bumibili kami dati ng mga muebles. Tapos binebenta namin yun. Wala po ba kayong ibang binili o ibang negosyo? May mga paintings, mga abubot at kung ano-ano. Pero walang illegal ha, tinitiya ko yan sa'yo. Cheers. Cheers. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin nang dahil sa iyong kagagawan? Oo, mahal ka. Oo. At kung alam mo lang kung gaano ko ikinalungkot, kaya nga sinabi ko sa'yo, umalis ka na dito. Pero paano? Hindi mo ba nakikita na nasasangkot ako dito? At wala kang naitutulong sa mga nangyayari. Mahal ka. Ipinapangako kung lalo ako mag-iingat.
At ilalabas kita sa sitwasyong to nang hindi ka nasasaktan. Pero ikaw, mahal ko, huwag kang gumawa ng anumang masama dahil hindi ko talaga kaya. Bakit mo to ginawa? Pwede naman tayong maging masaya. Minahal naman kita. Hindi mo na ba ako mahal? Sagutin mo ako, Maria Jose. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ko talaga naisip na magagawa mo ang napakatiribleng bagay na to. Gusto kong sumumpa ka sa akin na wala kang kinalaman sa nangyaring aksidente. Sinusumpa ko. Sa ngalan ng ina ko, sinusumpa ko. Kung ganon, anong binabalak mong mangyari? Alam mo, makukuha mo lang ang gusto mo kung patay na si Alejandro, Bruno. Sinabi ko na sa'yo na marami siyang kaaway. May nagtangka na sa buhay niya noon, pero hindi niya sinasabi yun para hindi na mag-alala ang pamilya niya. Hindi. Gusto mo lang ako papaniwalain sa mga sinasabi mong yan. Ibig mo bang sabihin plano mo kaming lokohin dahil inaasahan mong baka mamatay si Alejandro? Sabihin mo sa akin, ilang taong ka na bang naghihintay? 10? 20? Paano kung mamatay ka na nun? Sigurado akong may gustong pumatay sa kanya. At kung pumalpak sila ngayon, gagawin nila ulit yun. Ibig sabihin, kilala mo sila? Kung ganun, itigil mo na yan dahil kung mananahimik ka, magiging kasangkot ka ng mga taong yung maniwala ka. O sige. Sasabihin ko na sa kanya pagkatapos na hiwalayan mo siya. Talaga napakaganda nilang babae. Mga ulandis. At mahaba ang mga buhok nila. Maya-maya pa, nakilala ko ang asawa ko at naisip ko lumagay sa tahimik. Tapos dumating yung mga babae. Tatay, alam niyo inaantok na si Alejandro sa mga kwento niyo. Oo, siguro nga. Aba, hindi po. Hindi po, Tatay Pedro. Sa totoo lang, kabaliktaran nun. Natutuwa po talaga ako sa inyo. Salamat. Napakabait mo. Nung aasahan mo, nabubuhay talaga kami matatanda sa mga alaala. Ano pa ba naghihintay sa amin? Kaunting panahon na lang. Good evening. Ay, magandang gabi po. Ihahanda ng hapunan. Hinihintay po namin si Maria Jose, Mama. Hindi pa ba siya bumababa? Kasama niya si Bruno. Si Bruno, nasaan siya? O, yan na pala. Nandyan na siya. Nasaan si Bruno? Hindi ko po alam. Tara, maghapunan na tayo. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam kung nasan si Bruno yung magkasama kayong dalawa kanina? Oo, pero umalis siya pagkatapos nun. Ano sinabi niya? Tinatanong niya kung bakit inibitahan mo dito si Itay. Kailangan maganda ang memorya para makapagsinungaling. Tingnan natin. Kain na tayo? Ngayon na? Oo. Bakit ayaw mo pa? Pakiramdam siguro ng babaeng yun, prinsesa siya sa bahay na yun. Tinawag pa niya ang tatay niya para makasama niya. Naisip mo bang gusgusin yun na nakatira sa bahay ni Alex at nakikikain pa? Nahihirapan siguro si Raquel at Victoria. Pero si Alex ang may-ari ng bahay. At kung in love siya, In love? Duda ako dyan. anong masasabi mo sa ginawa niya? Hindi ko alam. Tingnan mo ang nangyari sa akin dahil sa kanya. Alam ng tao nagkakamabutihan na kaming dalawa pero ngayon mukha na akong tanga. Para na rin niya akong sinampal sa mukha. Gusto mo ba ng payo galing sa isang kapatid? Sige nga, anong ipapayo mo sa akin? Alam mo, Maura, mas mabuti pang lumayo at magpakasaya ka. Hindi, sinasabi ko sa'yo. Alam kong hindi kilala ni Alex ang babaeng yon. Posibleng iniisip niya na exotic siya. Pero mawawalan din siya ng interes doon. Lalo na kung tama si Roberto. Tama tungkol saan? Sabi niya kasi, sa palagay niya magkakilala si Maria Jose at si Bruno. At hindi lang sinasabi sa kanila. Ay nako, wala lang magawa si Roberto kaya sinasayang niya ang oras niya kakaimbento ng mga bagay-bagay. Hindi ko alam. Handa na po mesa ninyo. Salamat. May naisip ako. Ano yun? Kaibiganin mo kaya siya? Si Maria Jose? Ay nako, malabong mangyari lalo na't alam niyang kapatid kita. Pero iba ka naman sa akin. Subukan mo. Baka may malaman ka. Ano naman ang mapapala ko doon? Eh di matutulungan mo ko, Lizette. Eto po ang menu. Salamat. Salamat.
Busy ka ba, iho? Hindi, Mama. Tuloy kayo. Ay, may paparating na bagyo. Nasa kwarto na si Mr. Samaniego. Pinasasabi niya na magandang gabi raw. Ayaw ka na niyang maabala. Si Maria Jose? Sinamahan siya. Nagagalit na ba kayo na pinatawag ko ang tatay ni Maria Jose dito sa bahay? Hindi, iho. Ito ay iyong bahay. Pero kayong masusunod dito sa bahay, Mama. Ang asawa mo na ang masusunod sa bahay na ito. Alejandro, gusto ko malaman ang katotohanan. Pinakasalan mo ba talaga si Maria Jose o hindi? Oo, syempre. Hindi kasi. Ewan ko ba? Para kasing merong kakaiba? Tingin ko, may tinatago sa akin ang lahat, pati na rin si Fernando. Ay, Mama. Ayos lang po ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Pero, naalala mo na ba ang lahat ngayon? Yung iba, medyo hindi ko pa rin po naaalala na maigi. Gaya ng ano? Gaya ng detalye ng kasal. Ganon. Bakit hindi kayo matulog na magkasama ni Maria Jose? Kasi siya, sabi niya habang may pagdududa pa ako at hindi ko pa naaalala ang lahat, ayaw niya raw po muna akong madaliin. Hindi ako naniniwala. Pasensya na po, Mama, pero hindi ko po kaya ipaliwanag sa inyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakilala mo ang babaeng yon na may bala ka palang pakasalan siya? Bakit inilihim mo ang kasal mo sa kanya? Ikinahihiya mo ba siya? Mama naman, kilala niyo ako. Alam niyo na pareho lang para sa akin ang mayaman man o mahirap. Si Fernando na lang, halimbawa. Best friend ko siya. Nung una ko siya makilala, wala siyang kahit na ano. Tinapos niya ang pag-aaral niya dahil sa scholarships at pagtatrabaho ng mabuti. Hindi si Fernando pinag-uusapan natin, kundi si Maria Jose. Pues, naisip ko lang na sorpresahin kayo sa pagpapakasal ko sa kanya. Dalhin siya dito. Hindi ko tinatanggap ang sagot na yan. Mag-isip ka pa ng mas maganda at matalinong sagot, iho. Magpahinga ka na. Good night, iho. Diyos ko. Kailangan ko pa mag-imbento sa kanya. Mas maganda sana kung masasabi ko sa kanya yung totoo, pero alam ko masasaktan lang siya. Gusto ba ninyo ng dessert? Hindi, salamat. Ako rin, pwede bang makuha na yung bill? Okay, ma'am. Alam mo, umalis na tayo. Paparating na yung bagyo. May nakalimutan akong sabihin sa'yo na napakaganda. Ano yun? Kanina lang, nandun ako sa bahay ni Alex. Papunta ako sa parking area, gaya ng alam mo madilim sa lugar na yon. Nakita ko si Victoria, kausap yung kaibigan ni Alex. Si Fernando. Hindi ko marinig kung anong pinag-uusapan nila, pero nagulat ako sa kinikilos ni Victoria. Hinawakan niya siya sa kamay at naghalikan sila. Naghalikan sila? Posible, pero hindi ko talaga masasabi kasi madilim doon. Pero sa tingin ko may kakaiba sa kilos nila. Ay, Diyos ko, parang anak niya si Fernando. Ay, oo, tama ka dyan. Pero alam mo na, uso ngayon sa mas batang dinedate ang matatandang babae. Sa bagay, gwapo naman si Fernando. Pero si Victoria maganda rin ha, kahit may edad na. At mayaman siya. Kung totoo yan, aatakihin si Raquel at Bruno. Oo nga. Noong una, hindi ko alam kung ano sasabihin ko at sinabi ko na lamang na ngayon ko lang siya nakita. Ay, Itay. Pero binago ko agad. Ang sabi ko, nakita ko na siya sa bayan at nakarating na siya sa atin. Naniwala ba siya? Oo naman, anak. Ang sabi ko nga, hirap na ako sa aking memorya eh. Dahil nga sa aking katandaan. Hindi naman siya nagsuspecha. Pero may sasabihin ako sa'yo. Kailangan mag-ingat ka doon sa tinatawag nilang Bruno. Kasi nung kausap mo siya kanina, nakatingin sa inyo si Alejandro. At ang totoo niyan, hindi ko nagustuhan yung tingin niya sa inyong dalawa. Anong sinabi niya? Tinanong niya ako kung saan ka pupunta. Ang sabi ko naman, may papakita lang si Bruno sa'yo. Mangyari, hindi ko na rin alam kung anong sasabihin ko pa. Ay, Diyos ko po. Kung tatanungin niya ako, anong isasagot ko sa kanya? Siguro pwede mong sabihin sa kanya na hinahanap niyo ako at hindi niyo alam na nasa kwarto pala ako. Ay, hindi ko nga alam kung ano nang nasabi ko eh. Sa dami ng kasinungalingan na natin, lalo tayong mapapahamak. Ay ate, huwag ka masyadong matakot. Kung yun ang sinabi mo, edi yun, walang dahilan para pagdudahan kanya, hindi ba tatay? Pues,